sa mga actors natin na syempre first time nyo mag-microdrama. Ano yung pinakamalaking challenge sa inyo habang ginagawa nyo yung series na to, microdrama? Pinakamalaking challenge para sa akin is yung to prepare na-i-prepare si Marlo sa kissing scene. Okay. Si Marlo pala. Di ba? Kasi, totoo to. Nagulat ako. I did not expect that it's his first time kissing scene on screen. Mr. Marlo Morte, how young are you again? Ikaw ang buminyag. Ikaw ang buminyag. Ikaw na nga. Sweeta Siyempre parang, na-de-virginize si Marlo. direct, paano ko gagawin yun? Di ba yun din ang tanong ko? Kaya nga, paano ba yung gagawin natin direct? Kasi, shucks, kasi syempre, di ba parang, syempre, siya rin naman ang galing siya sa love team, and I came from a love team. Pero kasi yung sa akin, ang dami na rin ganap nun eh. So parang, carry ko na. So dito para sa kasama ko, syempre sa eksena na hindi pa niya talaga nagagawa. Ayoko rin naman ma-feel niya na, alam mo yun, of course, first and foremost, you feel uncomfortable. And so syempre, as an actress, how will I do that? And malaking bagay na brief kami ni Direk Temi kung ano talaga yung gusto niyang makuha dun sa eksena na yun. And na-appreciate ko dun si Direk Temi kasi talagang he went straight to the point eh. Talagang wala nang, alam mo yun, walang paligoy-ligoy. Ito yung gusto ko makuha. Ito dapat yung tumagos sa screen. Ito yun, ito siya. So, malaking bagay yun din for us. Kung paano namin gagawin yung eksena na yun. And obviously, no, habang pinapanood namin yung nakunan na video na PA ni Marlo, we think na sobrang happy ni Direk Temi. Nagampanan namin ang what can you say about that, Marlo? Si Marlo bago ako sumagot. Ayun nga, totoo naman na na-divergenize nga ako. Confirmed. On the record. Oh. Most... Nalalamig eh, no? Wait lang. Pakipatagda yung aircon. Sandali. Most challenging, definitely, ayun nga. I mean, challenging yung role kasi nga about sa church and everything. Pero doon talaga ako napapressure. Hindi ko alam kasi siguro very important din talaga sa akin yung mga ganong firsts. Kahit in real life. So, kahit kasi smack, wala pa ako on screen ever. Taray. As in. So kahit nung una namin, nakikilang. Tapos kung naalala mo direct, nung bago yung pinaka-tori, talaga nakailang mali ako. Yung sa taas. Nai-stress kasi ako. Nai-stress ako na ilang sa dialogue bago mag-kissing scene, di ba? Nakailang... nai-stress ako. Ang iniisip ko yung kissing scene, hindi yung line. Sabi ko, paano kaya to? Tapos nung nag-take naman nung paghigit nung kay Rita, ay, ang intense pala. Okay, so intense pala tayo. Expect ko, parang sweet. Actually, natawa ako sa'yo doon. Kasi, wait nga. Kanya-kanya tayo sa Oo. sige. Natawa ako kasi syempre, aside from dun sa instructions si Direk Temi, gusto niya may levels eh. Para talagang andun kasi yung intensity, di ba? The more na mas konti yung pinapakita, tama, Direk, di ba? Pas parang, sige na, go, ibigay mo na, parang gano'n. Etong si Marlo Morten, bang! Ginanon ka agad, sabi ko, ay! Game na siya! Okay, so, tinodo ko, syempre, alangan namang wala namang sinabing cut, hindi mo naman narinig na gano'n. So, syempre, tuloy kami na tuloy, pero, in fairness naman, yung naramdaman, oo, kinakabahan siya talaga. Pero in fairness to him, talagang tinuloy-tuloy niya talaga. Inilaban niya, naramdaman ko yun. Hindi siya talaga tumigilan yung... Wala, talagang kapatay-pati kamay niya. Hindi tumigil din. Oo, talagang tuloy-tuloy siyang ganyan para siya sumasayaw talagang gano'n. Sinapian. Tapos, hindi ko na ito maalala. Pero sinabi niya kanina dun sa interviews namin na nagsabi na daw pala si Direk Temi ng cut. Nag-cut na daw pala siya. Hindi ko maalala kung narinig ko rin o... Wala, hindi umabot sa second floor. Hindi sa daw, baba lang. oo, hindi daw umabot sa second floor. Sasagutin ko yan kung ba't hindi nyo na-direct. Go. Okay na po. Yun nga, syempre ako naman, I really try to be very professional pagka sa work. So syempre, ang tagal na eksena, briefing lang, halika, di ba? Walang cut. O syempre,
aamay-amay ko na, kagat-gatin na yung kung ano man. So may kagatan na nangyari. So, kasi nga wala kami naririnig na cut. Ayoko naman na putulin yung eksena. Sabi ko, sige, fine, lahat na natin gawin. Tapos, gano'n yung may... Oo. So, kaya nga parang lumabas tuloy yung ibang Marlo Mortel dun sa ano eh. But anyway, I'm very happy how, how it ended. Tapos nasa kama na nag-ending. And nakita ko naman sa reaction dun sa video na tuwa si Direk to the max. So bakit happy hindi namin narinig? Ilang Ba't beses hindi namin sumigaw yan. narinig? Oh, ito na nga. Yes. Kung na-stress si Marlo Mortel na first kissing scene niya, na-stress ako nung sinabi niya out of the blue. Direct actually, if ever po, ito pa lang ang first kissing scene ko. Sabi ko, nag-be careful ka, di ba kayo paired ni Kenny Janelo? Direct, bata pa kami nung wala namang mga kissing-kissing. So kung na-stress siya, di lalo naman akong director na-stress, paano ko imamount tong eksena, to ganyan. Of course, may mga intimate scenes na prior to this, pero sabi nga nila, may gradation, di ba? So, dun sa pinaka-climactic na eksena with this, di ba? Ang binigay ko lang na instruction was, sabi ko, kasi nga, I was worried na, baka rumihisto rin discomfort ni Marlo dahil first time niya, tapos, although sabi ko kay Rita, tulungan mo ako, i-guide mo na lang siya, di ba? Ang sabi ko lang sabi ko, bigyan nyo lang ako na after the dialogue na medyo mahaba-haba, bigyan nyo lang ako ng isang salpok ng halik, sabi ko na si Basib. Then from that point on, unti-unti nyo nang excuse the word, pero that's the most succinct, the most apt way to describe the scene that I really wanted. Tapos from that point on, sabi ko, pwedeng gradually i-tone down na. Okay. Ito po ang nangyari. Okay, si Basib, di ba? So, nagulat ako sa unang salpok kasi napaganon ako sa monitor. Alo, si Basib nga, di ba? Parang ganyan. Ngayon, hindi nagto-tone down, kaya hindi nila narinig yung cut. Hindi kasi ako nagka-cut kasi hindi ko nararamdaman nagto-tone down dahil kinagat sa balikat, yung mga lahat na pinagpaalam na Dilek Bao, sabi ng Rita Daniela, Direk, hawak mo ng pakita yung balikat ko, wala sanang masyadong show of skin, eme. Eh girl, eto na, nakababa na ang manggas, maya-maya tong Marlo Mortel, kinakagat yung balik ko. So, hala, kinagat sa balikat sa loob ko. Tapos, hinahalik, parang inamoy na rito. Eh, parang napakiramdam ko, parang, ay shit, nag-init ako. Di ba? Parang ako kaya doon nila narinig yung, ay, napaganon ako. Summer na talaga. So, hindi nagtutone down. Yung level, nandun pa rin sa taas, di ba? Ikaw naman, kahit na sinong director, Diyos ko, pag naaliw kang nanood, nakakalimutan mo minsan sumigaw ng cut, di ba? So, hindi ko nakikita, di ba? So, dapat mag-off frame kasi hindi naman namin pwedeng i-portray nga ng dire-diretso at baka masita kami. So, tagal-tagal mag-off frame. Sige, bahala kayo dyan. Ganun na lang ako, di ba? Hanggang sa finally, nung nag-off frame, doon pa lang ako sumigaw ng cut. Kasi alam na nilang cut. Nag-off frame na sila, parang ganyan. Na si Basib. Ay, hindi lang po si Basib talaga. Ito po. May resibo. May pakita mo na yung resibo na yan. ito po, pinasa sa akin eh. So, dali. Ayun no, si Basib talaga. Ayun no. Sarap na. Ulit. Pakinggan nyo maigi. Para kumakain ng ano. Ayun no. Sarap. Sarap pa din eh. Hinihinga si Direk, di ba? Ayun. Ayun. Direk, tinan mo yung reaction mo. Tinan mo. Ito si Basib. Ano bang ginawa? Shit, sarap. I mean, for you to be just watching your screen and feel like how the actors are portraying their roles. Meaning, that's the most effective acting any decent actor could give. So, kudos to this, guys. Ang galing. Grabe. So, it was in character. You were in character. It was really in character. Hindi ko nga alam, nawala na ako sa sarili ko. Hindi ko na alam eh. Basta ginawa ko na lang. You disappeared. Oo, parang ganon. Ako na talaga si Daniel. He lost himself in the role. Yes. Correct. Galing. Wala rin ang masabi. Speechless. Daniela, since pareho kayong singers, anong